So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about meron ka bang kakilalang Krisyanong matapobre? So, our concept is all about equality in personhood. So, lahat ng tao ay nilikhang kawangis ng Diyos, kaya naman pantay-pantay ang kanilang halaga sa kanyang paningin. Subalit sa mundo, mas binibigyang halaga ang mayayaman, makapangyarihan at sikat, habang madalas na ipinangwawalang bahala ang may hirap, may hina at hindi kilala. Ngunit ang Diyos ay hindi nagtatangi. Tinawag niya tayong magpakita ng pantay na pagmamahal, respeto at dignidad sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o mahina. So our Bible readings for today is all about Santiago chapter 2 verse 1, NI version. Mga kapatid ko, bilang mga sumasampalataya sa maluwalhating Panginoong Hesukristo, huwag kayong magpakita ng pagtatangi sa Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is lahat ng tao ay pantay-pantay na nilikha ayon sa kawangis or wangis ng Diyos. So, walang sino mang mas mahalaga kaysa sa iba sa paningin ng Diyos. Hindi nakabase sa yaman o posisyon o anyo ang ating tunay na halaga. Second is, ang mga Kristyano ay dapat makitungo sa lahat ng tao ng patas. Levitico chapter 19 verse 15, Santiago chapter 2 verse 1 to 9. Hindi tayo dapat magpakita ng pagtatangi kahit sa iglesia. So, yung tunay na pananampalataya ay makikita sa paggalang natin sa iba. So, yung tunay na pag-ibig sa Diyos ay ipinapakita sa pagmamahal sa kapwa. So, hindi natin kayang mahalin ang Diyos kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. So, yung pagmamahal natin sa iba ay refleksyon ng ating relasyon sa Diyos. So, ngayon natako na tayo sa ating application. So, yung first application is alagaan ng mga walang nag-aalaga. So, dapat nating bisatahin yung may mga sakit, ulila at nangangailangan. Maging mahabagin sa mga taong hindi kayang suklian ang ating kabutihan. Second is pansinin ng mga hindi pinapansin. So, dapat nating ipagdasal at pakinggan ng mga nasa laylayan ng lipunan. So, wag lamang makipagkaibigan sa may kaya o sikat, yakapin ang lahat ng pantay. So, last application is all about mahalin ang mahirap mahalin. So, yung tunay na pagsunod kay Kristo is nasusukat sa ating kakayahang mahalin kahit ang mahirap mahalin. So, dapat nating patawarin at unawain yung iba gaya ng pagpapatawad at pag-unawa ng Diyos sa atin. So, ngayon dadako na tayo sa ating let's pray na. So, bakit mas mahalaga, pinapahalagahan ng lipunan ang mayayaman at sikat kaysa sa mga mahirap at hindi kilala? Paano natin bilang mga Kristyano mababago ang ganitong pananaw? So, para sa akin, paano natin mababago yung pananaw na pinapahalagahan ng mayayaman at sikat kaysa sa mahirap at hindi kilala? Para kasi sa akin, nasa makamundo tayong pag-iisip. Kaya para sa kanila, dapat ang mga sinasamba is yung mayayaman, yung mga sikat, kasi hindi nila truly kilala si Jesus Christ. Pero bilang Kristyano is syempre, isa tayo sa mga disciples ni Lord. So, kailangan nating i-disciple yung iba, i-encourage sila na makilala lalo si Lord. Kasi yun yung gawain natin na dumami yung mananampalataya kay Jesus Christ. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa dahil ginawa mo po kaming kawangis mo, kaya't lahat kami ay mahalaga sa iyong paningin. Lord God, tulungan mo po kaming huwag magpakita ng pagtatanggi, kundi mahalin ang lahat ng tao ng patas. Bigyan mo po kami ng pusong mahabagin upang alagaan ang nangangailangan at bigyang pansin ang hindi napapansin at mahalin ang mahirap mahalin. Lord God, gamitin mo po kami upang ipakita sa mundo ang tunay na kahulugan ng pagkapantay-pantay sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.